if I were to advise Senator Amy as a political analyst and a political strategist, I would say just shut up. Mm. Don't say anything about it. Mm. You know, kasi sa Clean totoo lang, the fire. ang standing niya na-erode. Kasi dati sa unang mga surveys, number 1 to 5 siya ngayon. Sa huling pinakahuli, number 11 na lang siya. So baka nagpumapasok na sa kanya yung, and these people are political animals. They breathe and live politics. So they know when it is Strategizing. they know when it is going to damage their political future. Mhm. 'Di ba? Eh ang matindi dito, I think even her constituency in Ilocos Norte is losing interest in her. Kasi yun nga yung nakikita nila na nilalaglag si BBM. Kapatid. 'Di ba? So, maaring yun ang dahilan kung bakit kailangan niyang maglaylo. And I think At this binabanatan time, din siya ng DDS. Oo. at hindi naman completely na trusted siya ng DDS. So, paano siya mananalo sa eleksyon kung yung dati mong base felt abandoned and then he ka naman trusted nung gusto mong samahan? Hindi ba? So I think she has to recalibrate. There is because the election is already next year for her seat. Of course, she can always opt to run for a local seat. But, yun market yun. Siguro nakita niya sa mga unang rankings, mga number 1, number 3, 4, 5. Ngayon, yung isang lumabas sa survey, number 11 na siya. Although, hindi ko alam kung pag-actiwala yung survey kasi galing sa Magdalo. Hindi ba? Hindi natin alam kung hindi naman opinion survey talaga na firma ng Magdalo. So it's something na na tingnan natin sa susunod na SWS at Pulse Asia survey kung ano yung ranking niya. Kasi kung ganun din kung manatili pa rin sa 3-4, ibig sabihin hindi nakaapekto. Pero kung bumaba na mga 11, 10 ganyan, nakakaapekto na sa kanyang winnability sa 2025. So itong nangyaring ito na nagkakaroon ng pagbabate, it's beneficial to her. It's beneficial to her. And if I were to advise her, huwag ka na lang magsalita.